Okay, naisip mo na ba kung paano nabubuo ng isip mo yung bawat sandali ng realidad mo? Halimbawa mula sa kulay na nakikita mo ngayon hanggang sa nararamdaman mong gutom. Ngayon, susubukan nating himayan yan gamit ang mga materyales na pinag-aralan natin. Ang misyon natin, intindihin yung dalawang malaking pinanggagalingan ng informasyon na humuhubog sa isip natin. Yung mga bagay na galing sa labas at yung mga nagmumula sa loob mismo natin. Oo. At dyan yan nagiging exciting. Kasi pag naintindihan natin tong dalawang stream na to, ito yung susi para maintindihan kung bakit tayo nagre-react sa paraang ginagawa natin. Sige, umpisahan natin sa pinakapamilyar, yung mga galing sa labas, yung external. Ito yung five senses natin, di ba? Sila yung parang bintana natin sa mundo. Tama. Yung paningin mo sa kulay, yung pandinig mo sa musika. Oo, yung init ng kape, mga ganyan. Basic. Basic, pero hindi lang pala dyan ng tatapos. Kasi kasama rin sa external, yung tinatawag na social and environmental stimuli. Ah, okay. Ano yun? Yung pakikipag-usap mo sa ibang tao, yung nababasa mo sa libro, yung balita sa TV, pati yung mga cultural norms, yung mga bagay na ginagawa natin kasi yun ang nakasanayan. Lahat yan yung bumubuo ng external reality natin. Okay, gets. So, yun yung data na pumapasok. Pero ilipat natin yung usapan, papasok. Paano naman yung mga bagay na, alam mo yun, tayo lang ang nakakaalam, yung nangyayari dito sa loob? Diyan pumapasok yung mga alaala, yung emosyon, Oo. at saka yung sarili nating internal monologue, di ba? Yung boses sa isip mo. Mismo, yung nagsasabing kaya mo yan o minsan hindi mo yan kaya. Malakas yung epekto niyan. Sobra. At may isa pang aspeto dyan na madalas nating nakakalimutan. Ito yung mga physiological signals. Physiological? So mga senyales mula sa katawan? Eksakto. Dito pumapasok yung pakiramdam ng gutom, pagod, sakit. Itong mga signal na to, hindi lang sila basta pakiramdam. Malakas silang impormasyon, direct input sa utak mo na nakakaapekto sa desisyon mo, kahit hindi mo namamalayan. Ah, kaya pala. Kaya pala pag gutom ako, parang ang ikli ng pasensya ko sa lahat. Yun na nga. Hindi pala dahil sa traffic. Dahil pala sa signal ng katawan ko na binabasa ng utak ko bilang inis. Exactly. Hindi lang yun basta mood. Data yun. Wow. Game changer yun para sa akin. So ngayon, paano nagtatagpo yung dalawang mundong to? Paano nag-uusap yung impormasyon galing sa labas at yung gulo dito sa loob? Okay, magbigay tayo ng isang malinaw na senaryo. Kunwari, may nagsabi sa'yo ng isang bagay. Yan yung external input. Ang magiging reaksyon mo dyan, hindi lang base sa sinabi niya. Nakadepende rin kung, halimbawa, pagod ka o gutom. Yan yung physiological. O kung may masama kang alaala tungkol sa taong yon, yan yung memory. O kung ano lang talaga yung mood ko sa araw na yon. Yon, emotion. Nakita mo, ang daming factors. So yung karanasan natin, hindi pala siya simpleng reaksyon lang sa mundo sa labas. Kumbaga, isa siyang paghahalo? Oo, isang komplikadong paghahalo ng lahat ng yan. Isang timpla. So, sa huli pala, ang realidad natin ay isang tuloy-tuloy na dialogo, isang negosyasyon sa pagitan ng nangyayari sa paligid at kung ano man ang nangyayari sa loob ng isip at katawan natin. Ang ganda ng pagkakasabi mo. Isang negosyasyon. At kung ano man yung magpagkasunduan nila, yun ang realidad natin sa sandaling yon. Tama. At yan yung nagiiwan sa atin ng isang mahalagang tanong na pwedeng pag-isipan. Ano yon? Sa susunod na makaramdam ka ng isang malakas na reaksyon, galit man yan o tuwa, subukan mong huminto sandali. Tanungin mo yung sarili mo, okay, ano sa reaksyon kong to ang dahil talaga sa nangyari sa labas? At ano yung dala lang ng pagod ko, ng gutom ko, o ng kwentong binubulong ng isip ko sa sarili ko? Ang simpleng paghinto at pagtanong niyan, pwedeng magbago ng lahat.